Magandang araw sa inyo, kabamba! Ito yung ulam na talagang paborito nating mga Pinoy. Dahil sabaw pa lang, kikiligin ka na talaga. Karni ng baboy at hipon na sinigang. Natatawagin kong 2-in-1 sinigang. Tara, samahan niyo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome po ulit dito sa Bamba's Kitchen. Umpisahan na natin magluto. Nilagay ko lang yung karne dito sa kaserola. Pork belly yung ginamit ko. Isinunod ko namang nilagay yung mga kamatis. Akin lang ito nilamas upang lumabas yung sariling katas ng kamatis. Ganito ko po niluluto ang aking sinigang. Para talagang kumapit na yung lasa dito sa karne. After naman ng kamatis, nilagay ko na yung bawang at sibuyas. At tinimplahan ko ito ng kunting asin at kunting patis. At sinunod kong nilagay yung ating paminta. Tsaka ko ulit ito nilamas. Malinis po yung aking kamay ha. Sa oras na ito ay tsaka ko lang ito sinindihan yung apoy. Takpan at isasangkot siya lang natin ito ng saglit. After ko naman masangkot siya ay nilagay ko yung mga gabi. Ito yung klase ng gabi na gustong gusto ko. Yung maliliit lang, tinatawag namin ito na pitik dito sa amin. Sinabay ko na ito sa pagpapalambot dito sa ating karne. At dinamihan ko ito ng tubig dahil mas masarap pag maraming sabaw. Medyo malamig na ang panahon dahil papalapit na ang Pasko. Kaya masarap ang humigop ng sabaw. Para naman lumapot yung ating sabaw, dinudurog ko yung iba kong nilagay na gabi. Isang paraan yan para lumapot. Pero kung kagamit naman kayo ng sinigang mix, yung with gabi na lang ang ilagay nyo dahil nakapagpapalapot din yun ng sabaw. Yun kung gusto nyo lang naman. Dahil malambot na yung karne at yung gabi, ay isinunod kong nilagay yung gulay, yung ating sitaw at ang sigarilyas. Papakulan ko lang ito ng 2 minuto. Ilalagay naman natin yung ating pang-asim. Fresh na sambalok yung aking gagamitin. At hahanguin natin ito pag naluto na. Ibang asim kilig din talaga ang hatid ng fresh na sampalok. Sinusulit ko talaga ang paggamit nito habang season pa niya. Ilalagay ko na yung ating hipon. Dito lang sa panghuli ko ito nilagay dahil madali lang naman ito lutuin. Hindi dapat natin ito i-overcook. Kakapit kasi yung balat sa laman. Yun ang dahilan kung bakit minsan mahirap natin tanggalan ng balat. Nilagay ko na rin yung kangkong at siling panigang. Kung bago ka pa lang dito sa aking page, pwedeng paki-follow and like naman po ang Bamba's Kitchen. At ibinuhos ko na yung ating dinurog na sampalok. Gumamit ako dito ng strainer para masala yung buto at balat dahil yung katas lang naman yung kailangan natin dito. Kung nag-iisip ka ng iyong iluluto, isali mo na ito sa iyong listahan ng ulam for the week. Survey lang ito, kabamba. Anong sinigang ang pinakagusto mo? Paki-comment na lang dito. Baka iyon ang isunod kong iluto dito sa aking kusina. Kaya advance thank you sa'yo. Yan, luto na yung ating 2-in-1 sinigang. May karne ka na, may hipon ka pa. Magsandok na ng kanin at sabay-sabay na tayong kakain. Huwag mo rin kalimutan yung kalamansi with patis at sili. Dahil yun ang perfect partner nito. Kita-kita ulit tayo sa aking next cooking vlog. Thank you for watching, kabamba. Hanggang sa muli!